Ang topic natin ngayon ay tungkol sa nakatakdang pagbili ng Department of National Defense ng mga ballistic helmet at mga body armor na naghalaga ng 11.7 billion peso. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang pagbili ng Department of National Defense worth of 11.7 billion peso ng mga ballistic helmets at mga body armor ay para gagamitin sa 115 na mga sundalo o membro ng Philippine Army. Ito ay upang mapalakas pa ang kapabilidad ng depensa. Ayon sa Department of National Defense na ang nasabing proyekto ay may pundo na 2.87 billion. At ayon sa Department of National Defense na ang nanalong bidders ay obligadong mag-deliver sa naturang ballistic helmet sa loob ng 5 taon at ang mga batches ay dapat nasa 23,000 piraso kada taon. At ayon sa Department of National Defense na may nakalaan din na 8.8 billion peso para naman ito sa alokasyon para sa pagbili ng military body armor para din sa kabubuhang 115 na mga sundalo ng Philippine Army. Siguro nakita ng Department of National Defense na luma na ang mga body armor at mga helmets ng ating mga kasanduluhan sa Philippine Army at sana ang mga bibilhin ng mga bagong ballistic helmet ay pwede kakabitan at sigurado naman ito dahil mga bago gaya ng mga night vision goggles at mga flashlight gaya din ang ginamit ng mga helmet ng US Army. At may tiwala naman tayo kay Department of National Defense Gilbert Teodoro na maayos ang ginawang bidding dahil napakalaking halaga ito, malaking proyekto ito, halos 12 billion peso ito. Alam nyo, dapat sana ang government arsenal sa Bataan ang gagawa ng mga helmet at body armor. Kaya naman ito sigurong gagawin ng government arsenal. Ang mga helmet at body armor, hindi naman ito kasing komplikado ng mga missiles at mga fighter jet. Kaya kayang-kaya itong gagawin doon sa government arsenal sa Bataan. Isipin nyo ang laking maitipid ng gobyerno pag doon na lang gagawin ang mga helmet at body armor doon sa Bataan Government Arsenal. Ang halos 12 billion peso worth of helmet and body armor ay mapunta lamang sa mga foreign manufacturer. Kung sa Government Arsenal ito gagawin ang mga helmet at body armor, ang laking maitulong nito sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamagitan ng mga trabaho na maidulot nito. At nung kasing mga nakaraang taon o nung mga nakalipas na administrasyon, ay talamak ang corruption sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa mga ginawang bidding, lalo na sa procurement ng mga helmets at body armor. Kung matatandaan natin ng mga nakalipas ng mga taon, ay mayroong pinapaboran o mayroong favoritism para sa mga manufacturer na sumasali sa bidding. Kaya ang nangyari, hindi nagamit ang mga helmet dahil substandard ito. At sana hindi na maulit muli at hindi na mahaluan ng korupsyon ang pagbili ng mga gamit na siyang magliligtas ng buhay sa ating mga kasandaluhan, gaya ng nangyari noong 2013 na kung saan ang bidding process para sa pagkuha ng mga body armor ay nabalot ng kontrobersiya, na kung saan ang proseso sa bidding ay may pinapabura na kumpanya na siyang dahilan sa pagka-delay sa kinakailangang equipment na siyang gagamitin ng mga sundalo nung kasagsagan ng Zamboanga Siege. Ang delivery ng mga body armor at ibang equipments ay sobrang naantala. Ang delivery sana sa nasabing equipment ay nakaschedule noong December 2012 pero walang dumating. Ang Cebrian company na tinatawag na UM Mericata na siyang sinasadyang pinapanalo ng bidding para sa 3,408 units of body armor vest na nagkalaga ng 120 million peso. Noong 2013, nasa 3,000 na trupa ng gobyerno na dinideployed sa Zamboanga. Ito ang isa sa pinakamalaking operasyon ng Philippine Military. Ang matinding pangailangan ng mga body armor ay siyang magproteksyon sa ating mga kasandaluhan doon mismo sa combat zone na kung saan pinapaligiran ng mahigit sa 500 na heavily armed followers ng MNLF Front Commander na si Javier Malek. At sa bakbakang ito, 25 na policemen at sundalo ang namatay at 194 ang sugatan sa halos isang buwan na giyera. Ang mga body armor vest na gawa ng Serbian company ay hindi nakarating sa mga trupa. Kaya ang Philippine Army ay nag-request ng emergency purchase of about 1,000 vests sa halaga ng 28 million peso. At ang emergency purchase ay sinagawa sa pamagitan ng Philippine International Trading Corporation sa ilalim ng DTI o Department of Trade and Industry.
Isang taong mahigit na lumipas pagkatapos ng Zamboanga Siege, ang mga body vest na gawa ng Serbian company na i-deliver sana sa mga sundalo nung kasagsagan ng Zamboanga Siege ay doon nakatambak sa warehouse sa loob ng Camp Aguinaldo, at lahat ng mga body armor vest at helmet ay puro depektuso dahil manipis lang ang bakal na ginagamit at siguradong matatablan ito ng bala. Siguro kahit bala ng airgun or di bomba ay tinatablan ito. Armor vests intended for troops deployed to last year's Zamboanga siege are still sitting in a warehouse inside Camp Aguinaldo because of defects. Rappler learned the Defense Department tried to rush the delivery of the armor vests from Serbian company Merkata at the height of the siege in September 2013. The Serbian company was awarded the contract to deliver 3,480 units of armor vests worth 120 million pesos or about $2.7 million. But the vests never reached the soldiers, forcing the army to make an emergency purchase of about 1,000 vests for an additional 28.3 million pesos or about $630,000. The supplier of the emergency purchase, Stone of David Tactical Equipment Company, is linked to the company which failed to deliver, Merkata. Its local representative, Christopher Manalus, is the general manager of Stone of David. The Serbian company eventually delivered the body armors in January 2014, but tests showed the vests were defective. Rappler also obtained documents about the controversial bidding processes. Tingnan mo naman ang mga kalukuhan ang ginawa ng mga opisyal ng Department of National Defense. Ang bidding ay lugaw, pinapanalo ang Serbian company, ang Merkata, kahit ang kumpanya na ito ay hindi naman talaga marunong gumawa ng mga body armor vest at baka tricycle lang yata ang alam nitong gawin. Kaya yun, ang body armor ay manipis dahil yero lang yata ang ginagamit, parang sa tricycle. Kaya yun, kahit baril na di bomba ay matatablan. At nasayang ang mahigit 100 million piso, pero puno naman ang bulsa sa mga opisyal na kasabwat nito. At ang pinakamasama pa sa lahat ay ang supplier ng armor vest para sa emergency procurement nung hindi dumating ang armor vest mula sa Serbia ay ang Stone David Technical Equipment Company ay kapartner din pala ng Serbian Merkata. Ang Serbian yung kumpanya na sadyang pinapanalo sa bidding, na ibig sabihin ang emergency sa pagbili ng mga armor vest ay pareho din pala ang kumpanya ng pinagbilhan. Grabing panluluko ito. Pero ganun din, walang nakukulong at walang naparusahan. Nangyari ito sa administrasyon ni President Noynoy Aquino at nung isinigawa ang test para sa lahat ng mga armor vest ay walang pumasa dahil palpak ang pagkagawa at manipis lang ang mga materyales na ginagamit. Kaya pag sinusuot ito ng mga sundalo sa gira, siguradong mamamatay at matablan ng bala, kawawa talaga ang ating mga sundalo. Ang bidding ay sinagawa sa Department of National Defense para sa armor vest ay nabalot ng corruption. Isipin nyo, isang tao ay nanalo sa 3 bidding na nagkahalaga ng 2 billion pesos. Samantalang ang lowest bidder, ang Kulon Global ng South Korea na matagal nang gumagawa ng mga body armor vest ay natalo at na-disqualified, ay ang pinapanalo ay ang Serbian Merkata na tagagawa lang ng tricycle. Isipin mo, ang Merkata ay 2 beses nang nanalo sa bidding sa panahong ito ng Noynoy administration. Ang Noynoy administration ay walang transparency sa mga ginawang government contracts, kaya hindi alam ng publiko ang totoong pangyayari. Ang Department of National Defense sa panahon na yon ay nakakuha ng 80 billion peso budget para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program at gusto ng ilang opisyal na ibubulsa ang pira. At noong 3 linggo pa lang ay naupo si General Emmanuel Bautista as Chief of Staff. Ayon sa kanya na pinapirma siya ng kadudadudang kontrata para sa armor vest at kanya itong inireport ni dating DND Secretary na si Voltaire Gasmen. Kung hindi lang siguro palpak ang armor vest na i-deliver sa tamang panahon, siguro maraming buhay ng mga sundalo ang maliligtas ng Zamboanga Siege. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi na lang gagawa ang Pilipinas ng sariling body armor vest, ang totoo ay mayroong gawang Pinoy na armor vest at ito ay gawang kawayan at matibay ito at hindi matabla ng bala. At ito ang tinatawag na Sawale Body Armor Vest. Pero bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Brans Ivan Gortiza, ni Alan Imanse at saka ni Conrado Balubal. Hanggang sa susunod, maraming salamat.